hindi lang 60. 60 yung nanggaling sa loob ng PhilHealth, 60 yung dapat inilaan sa budget na hindi inilaan. So ang total na utang dyan sa universal healthcare for this year is more than 120 billion pesos. Sa naging desisyon po ng Korte Suprema, lahat po ay pabor dito sa ponente, pero may iba't ibang mga opinyon. No? Pabor din sila dito sa pagsosoli nga ng 60 billion pesos na inilipat para sa mga unprogrammed projects. No? And meron... Hindi lang 60. 60 yung nanggaling sa loob ng PhilHealth, 60 yung dapat inilaan sa budget na hindi inilaan. So ang total na utang dyan sa universal healthcare for this year is more than 120 billion pesos. Opo. Yan ang dapat ibalik, ha? Opo, nabanggit nga ng Korte Suprema nga dapat na ibalik, pero may iba't ibang mga opinion po ang mga justices, no? Lalo na patungkol doon sa 2024 national budget. Particular na itong nabanggit ni Senior Associate Justice Marvic Leonen na tingin niya may pag-aabuso una doon sa ginawang urgent, no? Yung paglilipat, pati na rin yung pagpapasa, urgency doon sa pag-approve, no, ng budget, and at the same time tingin niya sa kabuuan ang 2024 national budget, yung pagdagdag, pag-increase ng mga program appropriations din ito sa kabuuan ay unconstitutional. Hindi lang yung provision na to. Though, iba-iba yung kanilang mga paniniwala. Pero dito si Associate Senior Justice Leonen, naniniwala siyang unconstitutional at dapat ma-reenact kung ano yung budget nila for 2023, yun dapat yung budget nila for 2024. Ano masasabi niyo po rito, Marjay? Tama-tama yan, sapagkat sa totoo lang naman talaga, kahit na sinong, kahit hindi scholar, no? Hindi constitutional law scholar, simple government budgeting na nabiyasa ay makikita kagad na itong pinirmahan ni President Marcos Jr. noong para sa 2024 ay unconstitutional, illegal, no? As a matter of fact, yun nga, kung talagang merong maglalakas loob na makabansa, na mambabatas sa mababang kapulungan, or anybody, isa ito sa pwedeng, anong tawag nito, maging basehan ng pagsasampa ng impeachment proceedings laban kay Mr. Marcos, Admar, sapagkat maliwanag doon sa concurring opinion ni Justice Leonen na talagang ito'y labag sa saligang batas, and therefore hindi dapat ito nalagdan in the same manner itong 2025 budget. Ang pinag-uusapan lang kasi rito 2024 because yun ang nakasaklaw doon sa anong pangalan nito, sa mga usapin, at hindi lang yan, meron pa tayong pinag-uusapan ditong Philippine Deposit Insurance Corporation Fund na mahigit 100 bilyon na sinikwat din, no, mula sa pondo ng PDIC at ginamit sa kontrobersyal na pagnanakaw sa flood scam, no, flood control, Admar. Opo, kumbaga nakikita nyo rin po ba dahil medyo, alam natin, medyo may katagalan bago na pag-desisyonan ito kasi ang pinatutungkalan dito is yung 2024 budget tapos nagkaroon na ng 2025 budget. Nakikita nyo po ba na kung ano yung ginawa ng mga kongresista dito sa 2024 budget or sa 19th Congress, kung di ako nagkakamali, almost same din ba yung ginawa dito sa 2025 budget na marami din pong pag-question, Manong Jay? Hindi lang almost the same, pinalala pa. Dahil sa
Anong tawag ito binago lang nila yung binago lang nila yung salita from pork barrel, from PDAP at DAP, ginawa nilang number 1, allocable, kung ano-anong ginamit nilang term. All in an program, anong tawag nito, allocations, appropriations, which is not allowed. Kaya nga, kung ano-anong mga palusot nila. At hindi lang yon, Admar. Ngayon, pinag-uusapan pa, hindi pa nalulusot yung 2026. Meron pang almost 100 billion na naman na insertion dapat. Ngayon, dahil sa mainit na nga yung sa mga salitang insertion at amendment, ipinasok ito under NEP, the National Expenditure Program, under the Office of the President. Ibig sabihin, ang pwede lang makialam dyan at mag-authorize ng pagpapalabas yung presidente, which was already parang sugar-coated na development allocation program, yung DAP na sinabi na ng Supreme Court noon, panahon ni Presidente Pinoy, na ito ay labag sa batas, labag sa konstitusyon, Admar. Opo, kasi kumbaga halos same din yung gumawa ng 2024, 2025, nasa kalagitnaan ng deliberasyon sa 2026 bago po naglabas ng desisyon itong Korte Suprema po. Nakikita nyo na po ba na napapanahon na para madesisyonan na rin po ng Korte Suprema ito pong mga pag-question din dito sa 2025 para at least maagapan pa natin, or baka sasabihin na naman ma-re-enact, pero mas maganda na matiyak na naayon sa konstitusyon itong paggagawa natin ng budget, kasi nagkakaroon ng domino effect kapag medyo mabagal yung pagkakaroon ng desisyon doon sa kini-question na budget. 2024 itong sa desisyon. Yung 2025 kini-question din. Ongoing yung deliberasyon sa 2026 na maaari din na hango din sa mga kinuha nila mga ideya mula sa mga nakalipas po na budget process po, Manong Jay. Bago ko lang puntahan yan, Admar, mahalaga siguro malaman din ng taong bayan kung bakit pinamamadali ng Palasyo ng Malacanang ang pagpasa ng 2026. Alam mo bakit? Because if it is not passed before the end of December, ay mapipilitan itong anong tawag nito, na mag-reenact ng budget ng 2025, or if it is declared illegal, hindi nila pwedeng gawin yung mga nagawa na nilang mga palusot na mga flood control nung nakaraan. In other words, they can only act with certainty doon sa mga regular provision. Kumbaga, kung ikaw ay nagbabudget sa gobyerno, they can only work within the program 101 and 102, which is yung mga regular salaries and wages at saka yung maintenance and operations lang ng gobyerno. Hindi nila pwede ngayong galawin yung iba pang pera, kung meron man, na para sa ano pa mang binabalak nilang mga project. Yun ang kaya di ba last week, yun ang tema tema ng mga salita nila Auntie Claire at kung sino-sino pa sa budget. Ang problema ngayon ng gobyerno is wala na yung mga arkitekto nila sa anong tawag nito, in the fine tuning of the budget. Wala na si Saldico, wala na si Amina Pangandaman. So they will really have to start from zero. Of course, hindi ko naman minamaliit yung kapabilidad ng ibang natitirang anong tawag nito, regular employees or officers ng Department of Budget and Management at yung iba pang nasa under the Office of the President. But, it is not that easy. Ako, 11 years ako sa gobyerno, hindi ganun kadali ang anong tawag nito, ang pag-prepare anong tawag nito, ayos ng budget. So yan ang problema. Samot-sari ng problema. Ayusin nila yung budget, pagkatapos saan sila kukuha ng pandagdag dahil nag-approve yung House ng ilang trillion yun tapos ay expected nilang revenue is only 5 trillion. So problema talagang malaki rito kung magugunita mo
nung nagkakaroon ng talastasan between Senator Loren Legarda and Senate President Soto, nagsisimula talaga ang problema sa House eh. With Swan Singer as Appropriations Committee Chair, following just kung ano yung dikta siguro sa kanya, wala. You cannot expect a budget na talagang ideal for the Philippine governance.